Tax season po ngayon dito sa Canada, kaya super busy si Igorot sa paggawa ng income tax returns, kaya si Igorota muna ang makakasama nyo sa episode na ito, kung saan ating titignan ang palitan ng text messages ni Ate Helen at ang kanyang sponsor. Sa unang vlog ni Sir Paul kay Ate Helen, halos 1 taon na ang nakalipas, ay ating napag-alaman na pinagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral, despite the fact na meron na siyang asawa at isang anak. Napag-alaman din natin na gusto niyang maging teacher balang araw, although nabanggit niya na, suntok sa buwan, kung makakapag-college siya dahil sa kakulangan ng pera. Pero ito ay nabago dahil kinuha siya ni Mang Guston na sponsor din ng kanyang nakababatang kapatid na si Alona. Super excited si Ate Helen dahil may tutulong sa kanyang pag-aaral, pero after the excitement ay gusto niyang manigurado kung hanggang kailan ang tulong ng kanyang sponsor, hanggang college ba o hanggang high school lamang. Kaya ito ang message niya kay Mang Guston. Ito ay nagpapahiwatig ng kanyang ambisyon na makapagtapos ng kolehiyo kahit pa may asawa na siya at anak. At hindi naman siya nabigo dahil ito ang sagot ng kanyang sponsor. Bale ang sinabi niya dito ay willing siyang tumulong financially, pero dapat ay may 100% na commitment, hindi lang si Ate Helen kundi dapat may support din ang kanyang asawa, at ito naman ay na-promise nila. So, sa bandang huli ay nangako si Mang Guston na tulungan siya hanggang makatapos ng kolehiyo. Pero, kung noong una ay parang buo na ang loob ni Ate Helen na maging teacher balang araw, habang lumilipas ang panahon ay parang nagkakaroon siya ng plan B, or other options. Based dito sa text niya sa kanyang sponsor, tinatanong niya kung susuportahan ba siya sa kanyang pag-aaral kahit hindi teaching ang kukunin niyang kurso. Ganito kasi ang sitwasyon ni Ate Helen, may malapit na kolehiyo sa kanila pero walang kursong education, kaya kung gusto niya talagang maging teacher, kailangan niyang pumunta sa Valencia at mapapalayo siya sa kanyang pamilya at syempre, mas malaki gagastusin. Ito naman ang sagot ng kanyang sponsor, bale sinabi niya dito na hindi nababatay sa kurso ang kanyang pagtulong. In other words, kahit anong kurso ang kukunin niya, ang tulong financial ay nandun pa rin. At this point ay nagpa siya si Ate Helen na sa Kabanglasan siya mag-aaral ng kolehiyo, kung saan malapit sa kanila, at public administration ang kukunin niyang kurso. Ang katwiran niya dito ay sobrang laki ang gastos pag sa Valencia siya mag-aral dahil bukod sa malaki ang tuition fee ay kailangan magrenta pa ng boarding house. At dahil dito, parang nahihiya o nakukonsensya siya sa kanyang sponsor dahil sa laki ng gastusin. Ito naman ang sagot ni Mang Guston sa kanya. Sinabi niya na walang problema sa kanya kung yan ang desisyon niya, dagdag pa niya, I hope na pinili mo ang kursong yan dahil yan talaga ang gusto mo at hindi dahil sa kakulangan ng financial, dahil nandito naman ako natutulong sa'yo. Mukhang natauhan yata si Ate Helen sa sinabi ng kanyang sponsor at bigla niyang naalala ang kanyang childhood dream na maging isang teacher balang araw, at humingi siya ng konti pang panahon para pag-isipan ng mabuti dahil yun din naman ang payo ni Mang Guston sa kanya. Nakakamangha ding isipin na kahit nag-promise na ang kanyang sponsor na susuportahan siya financially ay nahihiya pa rin at ayaw niyang mapagastos ng malaki si Mang Guston sa kanyang pag-aaral. Nauunawahan naman ito ng kanyang sponsor dahil si Mang Guston ay galing din sa hirap, naranasan din niya ang nararanasan ni Ate Helen ngayon. Alam niya kung gaano kahirap makamtan ng isang pangarap kapag ang numero 1 na balakid ay ang kawalan ng pera. Ito din ang kalagayan ni Ate Helen ngayon kaya siya nahihirapan magdesisyon, pero naniniwala ang kanyang sponsor that she will come up with her final decision, in God's time. Well, bago po ako magpaalam, ay gusto kong ipaalam sa mga viewers, na lahat ng kikitain ng channel na ito ay mapupunta sa charity fund ni Mang Guston. Sa ngayon po kasi ay meron siyang 4 na estudyanteng sinusuportahan sa kanilang pag-aaral, at madadagdagan pa ng 2 sa susunod na pasukan. Kaya kung bago ka pa lang sa aming channel, please like and subscribe para updated ka sa mga susunod pang videos. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas. Adios.